po, pakainin mo po ang aming mga pagod at uhaw na kaluluwa sa umagang ito. Iniimbita ka po namin, ikaw po ang magturo sa amin ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, makakaupo na tayo. Ang huling pinag-aralan natin last week. Isang di pa, pagitan ha. Medyo, yung mga nandyan sa likod, isang di pa ha. Suot pa rin ang mask. Sino ba mga nagka-COVID na rito sa atin? Ito si, ang pangalan nito? Engineer! Halika rito ka sa gitna dali para hindi ka maka-COVID dyan. Tatlo lang tayo nagkaroon ng COVID eh, halika. Para tayo, nandito tayong tatlo, magkakaharap tayo. Okay, sino pa yung walang upuan na yan? Ito pa, upuan na yan. Ito pa yan. Sige. Sino may natatandaan sa huling pinag-aralan natin last week? Punta tayo sa Gawa. Okay, punta tayo sa Gawa, chapter 1. Matthew, Lucas, Luke, John, Gawa. Anong page rod? Madali nila makita. Gawa, chapter 1, verse page 149. 149, bagong tipan daw. Okay. Gawa, chapter 1, verse 4. Yan, dyan muna tayo. O, mabilis tayo, right ha? Marami tayong babasahin ngayon, ha? Gawa, chapter 1, verse 4. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. No, sino yung sila? Mga tagasunod ni Jesus. No, sila. Samantalang sila ay kasama pa nila, samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag kayong aalis sa Jerusalem, sa halip hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit di magtatagal, babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Okay, tuloy pa. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, tagasunod, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria. At pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniaakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi niya. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Okay. Ano raw ang mangyayari? Magbabalik. Kung paano ang Panginoon ay nakita ng napakaraming tao. Paano siya muling nabuhay, paano siya inilibing muling nabuhay, at nagturo sa mga tao, at iniakyat sa langit. Yun ang iniintay natin ngayon. Kaya tayo nandito at nakakaupo rito bago tayo magtrabaho sa loob ng 1 oras, bago magtrabaho sa araw ng Lunes. Pinag-uusapan natin, dinidili-dili natin ano ang sinabi ni Kristo nung siya'y umalis sa lupang ito. Anong sinabi? Ulit-ulit. Kayong mga taga-Galilea, kayong mga, nasa ba ito? Verse
7. Sumagot si Jesus, ang mga panahon, ang mga pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yun. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Kayo'y magiging mga saksi, witness, tagapagpahayag ng nangyari, witness. Sabihin ng witness, di ba? Saksi, witness, tagapagpahayag kung ano yung nangyari. Sabi ng Panginoon, pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, kayo'y magiging mga witness, saksi sa mga pangyayari na nangyari sa Jerusalem. Teka, nawala. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa Nobileta. Tama, Dexter, dulo ng daigdig. Kung nandun, pag tumingin ka sa silangan, Middle East yan yung lugar na yan katabihan ng Saudi Arabia. Ano ba yun? Dito yata. Doon sa kabilang panig ng mundo, pag tumuto ka dyan, baka nandun, sa kabila ng daigdig. So, nandito tayo sa dulo. Anong sabi? Tayo'y magiging mga saksi ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay at tayo'y magiging saksi mula sa Jerusalem. Alam niyo yung Jerusalem, yan ang capital city ng Judah. Tapos sumunod siya, sabi niya, sa Jerusalem, sa buong Judea, yan naman Judea, ang capital city niyan, Samaria. At sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Okay. Sabi ng Panginoon, magiging mga witness. Sino yung magiging witness? Si Dexter. Dexter, nabuhay ba uli si Kristo? Nabuhay uli. Asaan siya ngayon? Sa langit. Sinasabi mo ba yan sa mga kakilala mo? Sino sa inyo nagkukwento na si Jesus ay muling nabuhay? Okay, pag ikaw, sinasabi mo yan sa iyong kaibigan, sa iyong pamilya, ikaw ay nagwi-witness. Ikaw ay nagiging saksi ni Kristo. Witness ng kanyang muling pagkabuhay at sa kanyang muling pagbabalik. Okay, pero tingnan natin munang mabuti, Sige, tingnan natin kung sino itong mga taong ito na pinag-iwanan ni Kristo na tinatawag niyang mga saksi niya. Gawa 2:5. Ay, yan yung una, na umalis na ang Panginoon. Okay, umalis na ang Panginoon, nasa langit na. Naiwan na yung mga tagasunod. Okay, ito ang mga sumunod na pangyayari. Gawa 2:5. May mga debotong Hudyo roon sa Jerusalem na nagmula pa sa bawat bansa, sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namanga sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Galilea, Hindi ba taga Galilea silang lahat? Ayan yung part ng Israel ngayon yan. Bakit sila nakapagsasalita sa ating mga wika? Tayo'y mga taga Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating mga taga Phrygia, Pamphylia, Ehipto, at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma. Ay, sino yung mga taong yan? Mga Hudyo at mga Hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Okay, saan lugar yan nangyari? Sa Jerusalem. Jerusalem yan nangyari,
Kasi sabi ng Panginoon sa kanila, huwag muna kayong lalabas ng Jerusalem hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan. Yung kapangyarihan na yan yung Espiritu Santo na nagbibigay kay Carolan ng ng kapangyarihan, ng kalakasan ng loob, na maging saksi, witness, na si Kristo'y muling nabuhay. Siya'y umakyat sa langit, siya'y muling babalik. Ninyo, no? Pag meron kang ganyang kapangyarihan, lakas ng loob, ibig sabihin ng Espiritu Santo nasa sayo. Nandiyan dyan sa iyong katawan, nakatira. Na, tama Kuya Edwin, ano? Kapag ikaw ay nagwi-witness, ano yung witness? Sinasabi mo, anong nangyari? Anong nangyari nung si Kristo ay bumaba dito sa lupa? Ikaw ay nagtuturo sa mga tao. Naku, mahirap yung mag-witness. Bakit? Lahat ng witness dito sa Bible, lahat yung pinatay, pinutulan ng ulo. Meron diyang nilakari sa katawan, meron diyang nilubog sa kumukulong tubig, kumukulong mantika, meron diyang pinakain sa leon. Halos lahat ng mga tinatawag na saksi o witness ni Kristo, lahat yung pinagpapatay. Bakit? Sino ang kaaway nila? Una, sarili nilang reliyon. Pangalawa, gobyerno. May naunawaan tayo. Pero hindi yan nahadlangan ng kamatayan. Bakit? Kapagkat ang kapangyarihan na nasa kanila, sobrang kapangyarihan. Anong uri ng kapangyarihan? Napakalaking kapangyarihan. Kapangyarihang maging matapang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano pa? Kapangyarihan na gumawa ng mga bagay na hindi kayang gawain ng isang natural na tao. No? Ay kamatayan, hinaharap niyan. Bakit? May kapangyarihan. Alam nila na kahit sila'y patayin dito sa lupa, pag alis nila dito sa lupa, outright, pupunta sila kung saan naroon si Kristo. Nanawaan tayo? Okay. Sino itong mga taong ito na nagsasalita ng mga iba-ibang mga wika? Lahat yan Hudyo. Walang hindi Hudyo dyan. Sino itong mga taong nakikinig na sinasabi, bakit sila nakakapagsalita ng ating mga wika? Tayo taga-Asya, taga-Arabia, taga-Roma. Sino yung mga taong yan? Mga Hudyo at mga Hentil na nahikayat sa pananampalataya o relihiyong Hudyo. Kaya nung panahon ng Panginoon, nang siya dumating, meron ng relihiyon sa mundong ito at ang kanyang, yung kinapanganakan niyang religion ay relihiyon ng mga Hudyo. Merong dalawang malaking relihiyon nang dumating si Kristo. Wala pa yung Katoliko, wala pa iglesia, wala pang religion na katulad natin ngayon. Ang relihiyon na dinatnan ni Kristo na siyang pumatay mismo sa kanya, relihiyon ng Judaismo, Pariseo, Saduceo. Yan, relihiyon ng Hudyo. At yung relihiyon, dalawang relihiyon na yan ay nag-iibanghelismo rin, yan ay nanghihikayat ng mga tao para maging kaanib sa kanilang relihiyon. Yan mga yan ang nagtuturo at yan talaga ang binigyan ng aklat ni Moses na sinasabi, pag ikaw naging miyembro namin, 10% ng sweldo mo, kailangan mo ibigay. Kita niya, hala? Saan nagmula yung mga pinag-uusapan natin ngayon? Okay, talon tayo. Talon tayo sa Gawa chapter ano ba? Okay, Gawa chapter 7. Ayan, talon na tayo sa Gawa 7:54. Gawa 7:54, page. Rod, anong page? 158 po. 158. Okay. Sabi ng Panginoon, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggang hindi kayo napagkakalooban ng Espiritu Santo. Okay, ngayon, meron na yung mga tagasunod ni Kristo na pagkalooban na ng Espiritu Santo. Ano ngayon ang nangyari? Nako, sumiklab na ang apoy. Nangaral na sila. No, nung dati, takot sila sa mga Pariseo, sa mga Hudyo kasi hinuhuli sila. Ngayon, naku, sobrang tapang. Bakit? Nakargahan na sila ng Espiritu Santo. Ano ngayon ang nangyari? Okay, mayroong isang tao, ang pangalan, Esteban.
Anong ginawa ni Esteban? Nangaral siya sa mga tao sa Jerusalem. Anong nangyari sa kanya? Okay, 7:54. Nagngit-ngit sa galit, sa matinding galit, kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Okay, anong ginawa ni Esteban? Nangaral. Sino nagalit sa kanya? Mga high priest. Okay, mga pare, mga pinuno ng mga relihiyon ng Hudyo. Pariseo, particularly Saduceo. May iba pang religion pero yan yung leading, pinakamalaki. Okay, nagngit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasan ng kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Ano yung mga ito? Nangaral si Esteban tungkol kay Kristo. Hindi siya nangaral tungkol sa religion niya. Yang taong yan, lahat ng tagasunod ni Kristo, kaanib yan ang religion ng mga Hudyo. Ngayon, nagturo sila ngayon. Ayaw nilang ituro yung religion. Ang unang pinatay, ang tinatawag na pag-uusig, itong si Esteban. Ano nangyari? Ngunit si Esteban napuspos ng Espiritu Santo. Nakita ninyo, ano? Walang taong mangangaral ng totoo nang hindi kasama ang Espiritu Santo. Pag ang isang tao nangaral, hindi kasama ang Espiritu Santo, ang nagsugo lang sa kanya yung religion niya, hindi yan magtuturo ng buong kalayaan. Tuturo lang niya kung ano yung pinasabi sa kanya ng religion niya na ituro niya. Bakit? Takot yan, napatayin o tanggalin, palayasin ng religion. Okay, ano sumunod na pangyayari? Ngunit si Esteban napuspos ng Espiritu Santo ay tumangala sa langit, nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Okay, sumunod rito, binato na siya. Okay, hindi ko na babasahin mahaba. Binato na siya at siya ay namatay. Okay, kita ninyo, no? Pagpuspos ka ng Espiritu Santo, wala takot, no? Anong sinabi ni Esteban? Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking Espiritu. Kita mo, alam na alam ni Esteban saan siya pupunta, no? Kahit kamatayan, naharapin niya, no? Walang takot. Okay, talon sa 8. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban ng araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. Okay, dyan na nag-umpisa. Nagkaroon na ng pag-uusig. Hindi basta pag-uusig, talagang pinapatay. Inuhuli. Sila'y kinukulong sa kapangyarihan ng batas na ibinigay ng Imperyo ng Roma dito sa relihiyong ito. Okay. Maliban sa mga apostol, ang lahat ng mga sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar ng lupain ng Judea at Samaria. Okay. Sino ang umalis? Lahat ng tagasunod. Sino naiwan? Mga apostol lang naiwan sa Jerusalem. Bakit? Mga apostol, yung mga apostol, sobrang tapang, no? Sobrang tapang nila. Sino ang umalis? Mga tagasunod. Maraming tagasunod na nagkawatak-watak umalis, nagpunta sa Judea, sa ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Okay, pag binanggit yan Judea, Samaria, kasi ang Israel ng panahon na yan, nahati yan. Judea, Samaria. Judea, sakop dyan ang Jerusalem, yun naman Samaria, yan yung 10 tribes. Okay, kung nagbabasa kayo ng Bible. Talon! 8 verse, ang verse to? 4. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak. Anong verse yun? 4. Okay, sa 4 na, 4. Yung mga nagkawatak-watak, yung mga nagpunta sa Judea, Samaria, naiwan sa Jerusalem, yung mga apostol, yung 12 disciples na iwan. Okay, yung mga nagkawatak-watak, sabi rito, at ipinangaral ng mga mananampalataya na nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita, saan man sila magpunta. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at pinangaral doon ang Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe, nakita ang mga himala. Ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Ang masasamang espiritu ay lumalabas sa mga taong sinasapian nila at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo, pilay ang pinagaling kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Okay, anong pagkakaiba na mayroong kapangyarihan ng Espiritu Santo? Nagpapatong ng kamay. Yung mga may demonyo, yung mga napoposes, may sakit, gumagaling, lumalayas ang mga demonyo. Bakit? Meron silang kapangyarihan na magpagaling. Kaya kung si Kristo tinanggap mo, ginawa mong Panginoon, pag may sakit ang anak mo, kahit sino sa paligid mo, ipatong mo kamay mo, tingnan mo, gagaling. Bakit? Pangako yan ni Kristo. Ang lahat ng sumampalataya, tingnan mo yan sa Matthew 28, maraming verse yan.
ay magpapatong ng kamay at ang sakit ay gagaling, lalayas. At tinan mo si Carolan, tinapuan ng COVID. Nasaan ang COVID? Lumayas! Si Rod nagka-COVID, nasaan ang COVID? Lumayas! No? Kapag ikaw may sakit, sarili mong kamay, palayasin mo yung sakit. Sabi ng Panginoon, ikaw ay gagaling. Okay. 14. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem. Okay, nagkawatak-watak, nangaral yung mga apostol na sa Jerusalem. Ano sumunod na nangyari? Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos. Okay, una Samaritano muna ha. Kasi yung Samaria at saka Judea, bahagi yan ng Israel. Israel yan nga. Tawag na yun dyan, Israel. Pinag-isa na lang. Nung nasakop yan ng imperyo ng Babylonia, dati 2 hari dyan. Ngayon, naging isa na lang. Okay, ano sabi rito? Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos. Samaritano, ibig sabihin, nakatira ka sa Israel, pero hindi ka Hudyo. Ang tawag sa iyo, half Jew. Dahil yung bansa ng Israel, dati, kaharian yan. Si Haring Solomon, si Haring David. Nung sinakop ng Babylonia yan, lahat ng tao dyan pinalayas. At nung pinalayas dyan, ang tinira lang dyan sa Israel, mahihirap. At yung mahihirap na yan, nung konti na lang ang tao, yung hari ng imperyo ng Roma, ng Babylonia, pinapunta diyan mga ibang tao para tumira diyan. Okay, kaya yung mga tumira diyan, napangasawa ng ibang mga taong taga-Israel, ang tawag sa kanila ngayon dahil half sila, may lahi, ang tawag sa kanila, Samaritano. Hindi puro. Maaaring yung tatay niya ay Hudyo, yung nanay hindi. Maaaring namang yung nanay ay Hudyo, yung tatay hindi. Tawag sa kanila ngayon, Samaritano. Okay, wala pang hintil, di pa tayo masali. Wala pa tayo, tingnan, papasok tayo diyan. Nang malaman ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon si Pedro. Okay, si Pedro kasi nasa Jerusalem, isa siya sa mga alagad. Isinugo nila roon si Pedro. No? Yung 12, yun yung tinatawag na haligi na iglesia. Nandoon yun sa Jerusalem. Yung Jerusalem ang kanilang capital's office. Okay. Isinugo nila roon sina Pedro at Juan. At pagdating doon, ipinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tulungan din, upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila ay nabautismohan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus at ipinatong ni Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Okay, nandiyan na ang Espiritu Santo. Wala nang Panginoon na, Espiritu Santo na. Tumanggap ng Espiritu Santo. Okay, 25. Tumatalon-talon ako. Pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon, bumalik si Jesus, bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan. Ipinangaral nila ang magandang balita tungkol kay Kristo sa maraming nayon ng Samaritano na kanilang dinaanan pabalik. Okay. Nangaral na sila, no? Dati sa Jerusalem lang sila. Ngayon, lumabas na ng Jerusalem. Okay, 9, verse 1. Samantalang patuloy ang pagbabanta ni Saulo. Okay, si Saulo, pumasok na si Saulo. Si Pablo to, no? Si Pablo, ito yung isa sa pinakamaraming isinulat dito sa Bible. Paglampas mo ng gawa, pumunta ka sa Roma, sa Roma, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, Tesalonia, lahat ng yan, sumulat si Pablo. Okay, pag bumaba ka pa, Timoteo, Tito, Filemon, Hebreo, Santiago, Pedro, ang lahat ng yan, ang sumulat si Pablo. Mahigit sa kalahati ng Bible, ang sumulat, ang nagtuturo, walang iba kundi si Apostol Pablo. At kapag yan ay binasa mo, ang unang liliwanagin dyan ni Apostol Pablo, napupunta tayo dyan mamaya-maya kung kakayanin pa natin, una niyang ipapaliwanag ang tungkol sa pananampalataya ng Hudyo at pananampalataya ng Hentil. Okay. Lang yan, pasada. Sige.
Samantala, patuloy sa pagbabanta si Saulo. Darating na si Saulo. Si Saulo, isang Hudyo. Isang mataas na kapangyarihan. Meron siyang kapangyarihan. Isa siyang Hudyo. Kalahi ni Kristo. Kalahi sila ng mga disipulo. Mga tagasunod sa Jerusalem. Okay. Samantalang patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Okay, meron siyang target. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo, humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sino mang lalaki o babae na natagpuan doon nakaanib sa daan ng Panginoon. Ano ang kanyang lakad? Humingi siya ng kapangyarihan, legal na sulat, kapangyarihan para, anong gagawin? Para sa mga sulat sa mga sinagoga upang patayin. Ano yung sinagoga? Yung sinagoga, yan yung maliliit na simbahan ng mga Hudyo. Sa buong mundo meron yan. Kaya nung bumaba ang Espiritu Santo, marami na silang nahikayat ng mga tao, mga hentil. Nandun sila sa Jerusalem. Yung Jerusalem, yan yung capital city. Nandyan yung pinakapunong simbahan nila. Yung tinatawag na templo na ginawa ni Solomon. Okay. Si Saulo, isang masugid na relihiyoso, ang gusto niya patayin ang lahat ng taong sumusunod kay Kristo. Pero ang kapangyarihan niya ay sakop lamang ng kanyang relihiyon ng mga Hudyo. Okay, anong nangyari? Sumunod. Verse 15. Talon-talon na tayo para mahaba. Mas masustansya itong ating babasahin. Kaya hindi na lahat. 15. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, okay, si Pablo naglalakad, huhulihin ng mga mananampalatayang Hudyo. Tinawag siya ni Kristo. Okay, nasaan ba yun? Basahin nga natin. Basahin ko nga tuloy-tuloy. 9. Naglalakbay si Saulo. Saan ako? Tinuloy ko lang yung binasa ko. 3. Naglalakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo? Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka, pumasok sa lungsod at doon sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawain. Okay? Sinong tinawag ni Kristo? Isang taong galit na galit sa mga naniniwala sa kanya. Kaya huwag kayong lolo-lolo. Pag galit kayo kay Kristo, tawagin kayo ng Panginoon. No? Si Saulo, espesyal na tinawag ni Kristo. No? Dati siyang mamamatay tao, papatayin niya mga mananampalataya ni Kristo. Ngayon, nagbago na yung langit. Bakit? Sinalubong siya ni Kristo at tinawag. Okay, anong nangyari? Nangyari, sumunod dyan, nabulag siya. Okay, 15, tumalo na ako. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, no? Itong tao naman na to, siya na natin katagal. Lalayo ko konti para mas manawan natin. 13. Sumagot si Ananias. Okay, si Saulo nabulag. Tinawag niya si Ananias, Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglayang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga Hudyo, upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Saan galing ang kapangyarihan ni Pablo? Sa relihiyong Hudyo, sa gobyerno nila ng mga Israelita ng panahon na yun, na sakop ng Roman Empire. 15. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat siya'y pinili ko. Sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan. Kanino? Sa atin. Hindi sa mga Hudyo. Sa atin. Okay, gentil. Wala pa tayo, hindi pa tayo pumapasok. Special na tawag si Pablo. Sapagkat, nasaan na ba ako? Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ni Israel. Okay, sa lahat. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Okay. Alumuli ako sa 19. Si Saulo ay ilang araw nang kasakasama ng mga alagad sa Damasco. Agad siyang nangaral sa mga sinagoga. Okay. Ito na si Pablo. Nangaral na ngayon. Bakit? Tinawag ni Kristo.
Agad siyang nangaral sa mga sinagoga. Saan siya nangangaral? Sinagog, simbahan ng mga Hudyo. No? Diyan muna yung unang lakad niya. Na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat na nakarinig sa Kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig sa atin sa Jerusalem? Sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila. Hindi ba't naparito nga siya upang sila itakpin at dalahing nakagapos sa mga punong pari? Okay, 23. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Okay, yan ang mangyayari sa atin. Nagkaisa ang mga Hudyo. Sino yung mga Hudyo? Mga boss ni Pablo. Yung mga punong pari, yan ang boss niya. Kumbaga sa panahon natin ngayon, baka siya CIA o ano. Tinda ba, Dexter? No. Ayan na. Tumanggap kay Kristo, ito ngayon siya. Nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Ngunit, ayun, nalaman niya ito, kaya't isang gabi inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang basket at ibinaba sa kabila ng pader. Okay, talo na ulit tayo. Sa nakikita niyo ba binabasa ko? Okay, punta tayo sa 10 verse 18. Gawa 10:18. Tinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Okay, ito na ngayon, nang-aaral na ngayon. At tapos ngayon, itong si Saulo. Ay, teka, meron akong bula. Mabasahin ko ba? Ano ba yung huling binasa ko ron? Okay, 9 muna. Okay, punta muna tayo sa 9. 9. Hindi. Marami akong nalagpasan. Punta muna tayo sa 8. Okay. 8 verse 54. 8 verse 54. Hindi, 754 pala, 754. Nagingit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Ngunit si Esteban napuspos ng Espiritu Santo. Okay. Nabasa na natin ito, Rod? Ay, teka. Katapos. Okay. Sa 9 verse 1. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na ipapatay ang mga alagad ni Kristo. Okay, tapos na rin yun. Okay. 10. Sige, talo na tayo sa 18. 10:18. Ayan, 10:18 na. Gawa 10:18. Itinanong nila kung doon nga nanunuluyan. Okay, teka, para mas maunawaan natin, 10 verse 1. Okay, si Pablo nangaral, si Pedro pinadala. Okay, sa Cesarea, di ba si Pedro at saka si Juan ipinadala doon sa mga Hentil, Ngayon pabalik na siya. Habang sila ipabalik, ito ngayon nangyari. Sa Cesarea, may isang lalaki na nangangalang Cornelio. Isa siyang kapitan ng batalyon ng Romano, ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Okay, dito nag-umpisa. Ito, Hentil na ito. Hindi na ito Samaritano. Ito na yung si Cornelio na sundalo ng batalyong Italiano. Okay, pag hindi ka Samaritano, hindi ka Hudyo, susunod sa iyo, Hentil ka na. Okay, yan lang, 3 klase lang ng tao nandiyan sa Bible. Kuminsan naman kapag ikaw ay Griego, kasi yung Greek, isang mayamang bansa, kuminsan sinasabi siyang Romano or Griego, kasi yung Greek at saka yung Roman, andyan nakatira yung emperor. Kaya pag ikaw ay nandiyan ka sa lugar na yan, special ang tawag sa iyo. Pero Hentil ka pa rin, either Romano or ikaw ay Griego. No? Okay. Merong isang tao, isang kapitan ng pangalan niya si Cornelio,
Ayun, sabi sa kanya rito, may anghel nagpakita sa kanya. Ito yung nakaraan nating linggo. May isang anghel na nagpakita sa kanya. Anong sabi sa kanya? Ipasundo mo si Pedro. Okay? Okay, sa 18. Tinanong nila kung doon nanunuluyan si Simon na tinatawag din Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Bumaba ka, huwag kang magatubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. Okay, yan na. Pasok na yung mga hintil. Okay, pumunta si Pedro, ipinanalangin. Okay, sa 10:44, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo. Okay, mananampalatayang Hudyo nakasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayan na, pumapasok na yung mananampalatayang hintil. Okay, sumunod. Tulad natin sa 42, sila ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig? Okay. 11. Teka lang meron akong pang babalikan kapiraso. 38. Okay, sa 10:38. Nung pinatawag si Pedro at si Juan, 10:38. Alam ninyo ang tungkol kay Kristo na taga Nazaret at kung paano pinili siya ng Diyos matapos mapuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng diablo. Okay, 11. Talong 11. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na may mga hentil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Kaya't nang si Pedro ay pumunta sa Jerusalem, tinulitsa siya ng mga kapatid na naniniwalang dapat tuliin ang mga hentil. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga di tuling hentil at nakisalo pa sa kanila, talon nila? Okay. Kasi ang isang Hudyo, hindi yan napunta sa bahay ng hentil. Kahit isang beses, hindi yan napunta dyan. Hindi yan sila nakikisama o nakikisalamuha sa mga hentil. Okay, balikan ko nga ito. Ito pala. Balikan ko nga itong 10 verse 27. 10:27. Balikan ko. Ito pala yung hanap ko. Patuloy sila nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong nagkakatipon doon. Sinabi ni Pedro, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo at dumalaw sa isang hindi Hudyo. Okay, yan yung unang naging paratang ni Pedro. Okay, sa 11, ito na, nabalitaan na ng mga apostol sa Jerusalem na si Pedro ay nagpunta sa bahay ng hentil. Kaya siya, number 1, inusig siya ng mismong mga kapatid, mananampalataya ni Kristo na Hudyo. Bakit? Anong sabi sa kanya? Bakit ka pumasok sa bahay ng mga hindi tuling hentil? Pag sinabing hindi tuling hentil, at nakisalo pa sa kanila. Kasi kumain si Pedro doon sa bahay ni Cornelio. Tanong nila, okay, tatalan na ulit tayo. Tana tayo sa 11:25. 11:25. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at ng kanyang matagpuan, isinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanirahan doon kasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Okay, nagsama-sama na ang Hudyo, ang Hentil, ang Romano, ang Griego. Tawag na sa kanila ay mga Kristiyano. Yan yung una, tinawag na. Okay, sumunod 12. Okay, teka, talo na ako. 13 na. 13. 12 verse 1. Nang panahon din yun, sinimulang usigin ni Haring Herodes. Ito na yung pangalawang pag-uusig sa mananampalataya sa Jerusalem. Nang panahon yun, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang
ang ilang kaanib ng iglesia. Okay, mga iglesia, mananampalataya na ng mga Kristiyano niya, pero sa Jerusalem, hindi pa siya tinatawag. Din yung unang tawag sa kanila sa Antioquia, Kristiyano. Ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinapatay. Ang kanyang pinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang libadura. Okay, nagkaroon ng pangalawa ng pag-uusig. Doon na sa Jerusalem naman. Ayan, mga apostol ng binabanatan. Talo na tayo sa 13 verse 1. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding Maitim, Lucio at taga-Sirin, Manaem na kababata ni Herodes na pinuno sa Galilea, at si Pablo. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y pinili ko para sa tanging gawain. Inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno, nanalangin, pinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo na. Okay, si Pablo, si Bernabe, may special assignment sa Panginoon. Anong assignment nila? Pupunta yan una sa mga Hentil. Okay, punta na tayo sa 13 verse 1337. Page 166. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan, at ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala, na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moses. Ay, ayan ang turo ni Pablo. Pumapasok na yung kautusan ni Moses. Sinasabi niya lahat ng mga mananampalataya na hindi Hudyo ay hindi kayo kayang palayain, ngayong pinalaya na kayo. Yung hindi kayang palayain ng kautusan ni Moses, pinalaya kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Makahaba na pag-uusapan natin. 8 o'clock na. Okay, sige, yan lang to. Tutuloy ko. 40. Kaya 42. Tumalon na ako, 42. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita muli tungkol sa mga bagay na ito sa sumunod na araw ng pamamahinga. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga relihiyosong Hentil. Okay, tingnan niyo na mabuti, ha? Relihiyosong Hentil, ito, hindi pa ito Kristiyano, ha? Mga Hudyo, Judaismo, at mga Hentil na naging mga mananampalatayang Hudyo. No, yan ang hindi tinuturo ng mga nagtuturo ngayon ng Bible. Ayaw nilang linawin yan. Kasi pag nalinaw yan sa isip ng mga tao, maglalaho bigla yung kautusan ni Moses. At pag naglaho ang kautusan ni Moses, maglalaho yung kinukubra nila ikapu dyan. Okay? Okay, sumunod. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at ipinangaral ang patuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Hudyo, mga Hentil, naging mananampalataya. Sinabi niya una rito, hindi kayo maililigtas ng kautusan ni Moses, pero magpatuloy kayo. Okay, ulit, sumunod. Pag-uwi nyo ng bahay, basahin nyo yan. Hindi kailangan ng tagapagturo sa inyo para maunawaan nyo yan. Kahit grade 1 kayo, maunawaan nyo yan. Okay, 13. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang makinig ng salita ng Panginoon. Sinong pinapakinggan? Si Pablo. Anong tinuturo? Kakaiba na, hindi na religion. Tungkol na kay Kristo. Inggit na inggit naman ang mga Hudyo nang marinig nang makita ang napakaraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipinangaral ang salita ng Diyos. Sino yung sa inyo? Mga Israelita. Sa inyo muna dapat. Ngunit dahil tinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili
na kayo'y hindi karapat-dapat sa buhay sa buhay na na wala wala hanggan. Kaya't sa mga sa mga hentil na lang kami pupunta. Ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Nakita ninyo, ano? Dati, hindi nangangaral ang lahat ng mga disipulo sa mga hentil. Tinawag si Pablo, pinakita ng Diyos kay Pedro, no? Doon sa pangitain niya, nagbaba ang Panginoon ng sari-saring hayop na nakabitin sa kumot. Sinabi ng Diyos kay Pedro, Pedro, ngayon, maaari mo nang kainin anumang uri ng hayop. Ibig sabihin, pwede ka nang mangaral ngayon sa mga hentil. Kasi ang mga Hudyo, hindi yan pupunta rito. Hindi makikisama yan, hindi papasok sa bahay ng hindi Hudyo. Kaya yung pinag-aralan ng nakarang linggo, yung sinalubong ng utusan nitong Romano na to, si Pedro, pinasundo, may sakit yung anak niya, pinasundo niya. Bakit? Alam niya, hindi yun nakikipag-usap sa hindi Hudyo. Nung sinabi ng Panginoon, sige, pupunta ako sa bahay mo, nung siya papunta na, pinasalubong uli, sabi nung last week to sabi ng sundalong Romano, huwag ka na pong pumunta sa bahay namin, di po ako karapat dapat, sabihin mo na lang po. At nung nakita niya ang Panginoon, ang pananampalataya ng taong ito, sinabi ng Panginoon, ngayon lamang ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Bakit? Nire-recognize niya ang mga Hudyo. Okay, ang mga hintil at ang mga Hudyo. Okay, konti na lang. Ano sabi roto? Kaya't sa mga hintil na kami pupunta. Ayan yung beginning, yan ang umpisa na tayo nakasapi na. Okay, dati wala tayo dyan sa Bible. Pag binanggit sa Bible, isang tao, hindi Hudyo, babanggitin, sino yung taong yan? Okay. Ilalagay kitang liwanag sa mga hentil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng nobileta. Okay, hanggang nobileta nakarating. Nang marinig ng mga hentil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa Panginoon at sumampalataya sa lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Okay, teka lang konti na lang, Rod. Mapuputol pa 15. Nangaral na ngayon sina Pablo, si Pedro, nangaral na ngayon, lumabas na. No, hindi lang sa Jerusalem, hindi lang sa Samaritano, sa Hintil na. May dumating doon na ilang taong mula sa Judea. Okay, yan yung mga alagad, mga mananampalataya na hindi umalis ng Jerusalem, nandoon sila sa Judea. May dumating doon na galing na Judea at nagturo sa mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang tinuturo ni Moses, hindi kayo maliligtas. Ayan, nagkaroon ngayon ng problema. Merong mananampalataya galing sa Jerusalem, ipinadala sa labas ng Jerusalem at nangaral. Ito ay mananampalatayang Hudyo, naging mananampalataya ni Kristo. Naku, konti na lang nakakaabot nitong ating pinag-uusapan ito. Okay, sabi rito, magkaroon ng mahigpit na tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya napagpasyang papuntahin sa Jerusalem si Pablo at Bernabe at ilang pang kapatid na taga Antioquia upang ang suliraning ito ay isangguni sa mga apostol at sa matatandang pinuno ng iglesia. Okay, matandang pinuno na iwan sa Jerusalem, si Pablo, si Pedro, si Bernabe, nangaral saan? Nandun sila sa Antioquia. Doon sa Antioquia, unang tinawag ang mga mananampalatayang Hentil at mananampalatayang Hudyo na Kristiyano. Ito ngayong mga Kristiyanong ito, merong dumating na galing ng Judea, nagturo ngayon sa mananampalatayang kapatid, pero Hudyo sila. Pag hindi kayo sumunod sa aklat ni Moses, nagpatuli, hindi kayo maliligtas. Karoon ng mainitang pagtatalo. Ayan. Yan lang huwag na natin putulin. Kasi mapuputol. Isinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Sinisya at Samaria, ibinalita nila roon na marami ng mga Hentil ang nahikayat sa pananampalataya. Okay, papunta ng Jerusalem dadaan sila ng mga sinagoga, nagpabalita na sila, marami ng Hentil. Ito naman labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga matandang pinuno at ng buong iglesia at sinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos pamamagitan nila. Ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo. Okay, dalawa yung leading religion, Pariseyo, Saduseyo. Sino yan? Sino yung tumayo? Mananampalataya ni Kristo, pero isa siyang Hudyo na kabilang sa pangkat ng Pariseyo. Hindi siya nagre-resign, andun pa rin siya. Judaismo. Okay, ngunit
Tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo. Okay, dyan din ang kabilang din ng Panginoon dyan, at karamihan sa mga alagad ni Kristo, kabilang dyan, Pariseo. Kaya yung batas ng Pariseo ang ginamit sa kanilang pag-usig para hulihin sila ni Pablo. Okay? Ay, naku. At sa kanilang sinabi, kailangan tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moses ang mga Hentil na sumasampalataya. Ayan na, nagkabuhol-buhol na. 10. Nagpulong ang mga apostol at ang mga matandang pinuno ng iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. At pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita. Okay, ano yung pinag-uusapan nila dyan? Tungkol sa kautusan ni Moses, tungkol sa Hentil, tungkol sa Hudyo. Okay, anong pinag-usapan? At pagkatapos, tumayo si Pedro at nagsalita sa mga kapatid. Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga Hentil. At sila naman ay sumampalataya. Ang Diyos na nagkakasaliksik ng puso ang nagpatuon na sila'y tumanggap, na sila'y tinatanggap niya ng pagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo. Tulad ng pagkaloob niya sa atin. Walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nililinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi kayang dalahin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Samantala, sumasampalataya tayo na tayo maligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus at sila'y gayon din. Okay, talon ako sa 19. Nagpatuloy si Santiago, kaya't ang pasya ko. Okay, sino si Santiago? Haligi ng iglesia, kapatid ni Kristo. Miyembro ng relihiyon ng Pariseo. Okay? Hindi sila nagre-resign doon, kaya hindi sila naalis ng Jerusalem. Okay. Nagpatuloy si Santiago sa 19. Kaya't ang pasya ko, huwag nating pahirapan ang mga Hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan, huwag makikiapit at huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo, sapagkat mula pa noong unang panahon ng kautusan ni Moses ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga, at ang aral niya ay tinuturo sa bawat bayan. Okay. Nagpasya na, Hentil at saka Hudyo. Yan ang hindi yan nililinaw. Hindi yan tinuturo na kahit sino tagapagturo ng kautusan ngayon. Ayaw nilang linawin yan. Lagi nila sinasabi, tayong mga Hudyo ika, tayong mga Hentil, isa lang ika tayo, kaya ika tayo. Sabi ika sa Bible, yung ika po, dyan ika, pupunta ika tayo dyan, kailangan bigay ika natin yan. Kami ika yung mga modern na Levita. Okay, malinaw yan, nililinaw ha. Okay, 16. Ulit. Nagpunta rin si Pablo sa Derbe, sa Listra. May isang alagad doon na pangalay Timoteo. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo. Okay, ito Samaritano, ito si Timoteo ha. At ang kanyang ama ay isang Griego. Ay isang Hudyo, isang Griego. Pag hindi ka Greek o Roman, Griego, half Jew, Samaritan. Naglalabo-labo na utak niya, no? 2. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra, sa Iconio kay Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon, dahil alam ng lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. Sa bawat lungsod sa kanilang dalawin, ipinapaalam nila sa mga kapatid ang sulat, ang pasya ng mga apostol at mga pinuno ng iglesia at Jerusalem, at niutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib sa iglesia at araw-araw nadadagdagan ang kanilang bilang. Okay. Bawat lugar na pupuntahan ni Pablo, mangangaral siya, yung sulat, yung pasya ng mga mananampalataya, mga haligi, binabasa. Kung bakit sa mga oras na to, yung sulat na yan, yung pasya na yan, itinago, pinunit yan ng mga pastor. Ayaw nilang basahin yan. Bakit? Pag yan ay binasa mo sa mga iglesia, sa mga mananampalatayang Hentil, maglalaho yung igapo nila. Kaya ayaw nilang banggitin yan. May natutunan tayo. Ako, mahaba pa yan. Teka muna. Okay,
Isa na lang ha, isa na lang, tapos na tayo. Gusto ko na tapusin isa na lang. Punta tayo sa Gawa 20:25. Okay? Gawa 20:25. Okay, page 176. Nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian, at ngayon alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Okay, si Apostol Pablo nangaral, sabi niya, ito na, paalis na ako, pupunta akong Jerusalem. Sa Jerusalem, huhulihin niya ng Pariseo, papatayin na yan. Kaya sa araw na ito, sinasabi ko sa inyo, wala akong pananagutan kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat hindi ako nagatubiling payag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa, ang alagaan ninyong iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam ko na pagkaalis ko, magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawat na lalapain ang kawan. Mula rin sa inyo'y may lilitaw na mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Okay, bakit ipinagbili ni Apostol Pablo? Pag alis niya, alam niya, magsisipasok uli yung mga Hudyo na naging mananampalataya, ipapasok uli na kailangan sumunod uli kayo sa kautusan ni Moses para ibigay nyo rin yung ikapo nyo. Sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo. Okay, kaya mag-ingat kayo, alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon. At maraming luha ang pinuhunan ko, at ngayon tinatagubilin ko sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob, awa. Ito makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng pagpapalang inilaan sa lahat ng kaniyang ginawang banal. Anong pangako? Pagpapala! Ito niyo, ano? Hindi ko inangad ang inyong ginto, pilak o pananamit ninyo man. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay, naming magkakasama sa lahat ng pagkakataon. Pinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mga mahihina. Hey, alam niyo ang kabiling-bilin na ni Apostol Pablo? Hindi ako kailanman nagsamantala ng inyong pera. Yan ang pinakakabiling-bilin na ng tunay na apostol. Alam niyo na ako'y nagpagod, hindi ako nagangat ng anumang piraso ng inyong salapi. Nakita ninyo pagmamahal ni Apostol Pablo sa mga tupa, no? Eh ngayon, ang mga walang iyang pastol, ako talaga namang natatawag ko ng walang iyang mga peking magbayarang pastol eh. Magpapagawa ako ng building ko, 1.5 kayo kada linggo. Tupa na mga ba, ang tupa. After 3 months, eto ulit, baw na naman. Kada Sabado, sweldo nyo, 10%. Alam niyo bakit ako nagsasalita ng totoo? Naawa ko sa mga tupa. Hindi ko kayang tiisin na hindi magsalita, sapagkat sinabi ni Kristo, sabihin mo lahat ng totoo kahit patayin ka ng mga tao. Kaya tinan niyo, hindi ako tatakot. Didimanda raw ako, demanda. Pumasok ako sa kulungan, tuwan-tuwa ako. Bakit? Sumunod ako kay Kristo. Kahit putulan nila ako ng ulo, tuwan-tuwa ako. Bakit? Pupunta ako kay Kristo. Aharapin ko ang kamatayan kahit mawala ang aming pagkatao, kahit ano mawala, kahit mawala ang pamilya ko, kahit kabuhayan ko mawala. Pupunta ako kay Kristo. Bakit? Kapag dumating ang Espiritu Santo, wala ka ng takot hanggang kamatayan. Susunod ka kay Kristo. Bakit? Ako'y isinugo ni Kristo. Pero wala, yabang mo naman. Pag ikaw isinugo ka ng religion mo, hindi ka makapagsasalita ng ganito. Buong laya, kapag dumating ang Espiritu ni Kristo, ang unang darating sa iyo, kalayaan. Hindi ka maaaring talian. Lahat ng mga turo sa iyo, ng mga reliyon, aalpas yan sa iyo, aalpasan ka, kalayaan. At wala kang takot na susunod kay Kristo. Okay, tayo tayong lahat. Woo! May natutunan ba tayo? Okay, ngayon, kung tayo may natutunan, tayo ngayon magbibigay sa gawain ng Panginoon. Anong turo ni Kristo? Tulungan mo ang kapwa mo. Yung mga nabibigatan sa pasanin, tulungan mo, mahalin mo sila. Yun ang kautusan ni Kristo na ginagawa natin ngayon. Napakarami natin tinutulungan na Rod. Pamilya, na COVID, hindi makalabas ng ospital, walang makain. Baka hindi bababa sa 1 milyong piso. Na Rod, ang naitutulong natin sa kanila, pagkain,
gamot, kung ano-ano. Eh, kaya ngayon, bago tayo pumunta rito at magbigay, humingi ka sa Panginoon. Hindi kailangan ng Panginoon ng malaking pera, kahit magkano yung bukal sa iyong puso. Sabi ng Diyos, mahal ko ang masayang nagbibigay. Tamo ko, lahat ako masaya. Nagbigay ako. Nagbigay ako, sabi ni Kristo, magbigay ka, ikaw ay aking bibigyan. Kaya kung ayaw mo magbigay, huwag mong tinggin ang salita ni Kristo. Sabi ni Kristo, ikaw ay aking bibigyan. O huwag mong pakinggan. Bakit? Ang unang sinabi ni Kristo, ikaw ay magbigay. Bakit? Upang tumulong sa mga ulila, balo, mga nakakulong, mga walang makain. Yan napunta. Hindi napunta sa aking bulsa yan. Pag kayo'y nagbigay dyan, ako, itatimes 10 ko pa siguro yan, malinan na Rod. Wala akong kinukuha dyan kahit sipong bilhin. Hahanap kami ni Rod ng taong nangangailangan. Lagi ko sinasabi, huwag nyo hangarin, makakuha kayo dyan. Pag kayo binigyan niyan, ibig sabihin, kaawa-awa buhay nyo. Huwag nyo hangarin, maging kaawa-awa buhay nyo. Hangarin ninyong magbigay para lalo kayong bigyan ng Diyos. Kaya wala, niloloko mo yata kami. Mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Walang pilitan. Hindi ko sasabihin sa inyo, nako, pag hindi nyo binigay ang kasampu ng sweldo nyo, hindi kayo pupunta ng langit, magiging kayo magnanakaw, pupunta kayo lahat na impyerno. Hindi ako ganon, hindi ko pipilitin na salita ng Diyos para takutin ng mga tao na katulad ng ginagawa ng napakaraming bayarang pastol ngayon. Nagawan ba tayo? Pero wala, napakatindi mo magsalita, yun ang totoo. Napakaraming tupa, kakainin na lang, bukunin pa ng mga bayarang pastol nito. Kaya ngayon, Panginoon. O, teka, isa-isa lang ha. Isa-isa lang. Mahal kita. Paglilingkuran ka habang nabubuhay. Isa-isa lang, huwag kayong magtingin-tingin. Makakarating tayo lahat dyan. Huwag kayong magtingin-tingin dyan. Isa-isa lang, huwag kayong magsabay-sabay. Habang nabubuhay, kaya't ako'y maawit sa iyo, inangganti sa iyo, Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon! O, dakilang Diyos na mabuti, sinasambakan namin ngayong umaga. Ngayon po kami nagdala ng aming salapi upang tumulong kami sa mga walang makain, mga walang may bili ng gamot, mga hindi makalabas ng ospital, hindi makapagpalibing. Tutulong kami, Panginoon, sa nangangailangan naming kapitbahay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos.